Nako, ito na po. Opisyal na pong nag-decide ang Committee on Appropriation ng Kongreso na yung 2 bilyon more or less na hinihingi ni Vice President Inday Sara Duterte ay binawasan na. Nako, ang liit ha. Ito, pakinggan nyo kung anong nangyari. Ang senior o isa sa mga vice chairman ng Committee on Appropriation, Congressman Estela nga ba ito? Congresswoman Kimbo ng Marikina City. Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Wow. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means nakakalendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At lilinawin ko rin po na meron pang another round of amendments. Wow. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. So, ang nangyari po is while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP, kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means mayroong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya, and as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD AIX program, which is the assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, yan po yung matindi. Yan na po yung sinasabi ko nung araw pa. Kung yung pumago nito, madalas ko sinasabi yan. Yung power ng Congress to realignment o pagre-realign, pagta-transfer ng mga pondo ng mga proposed budget ng lahat ng nasa Executive Department. Yan kasi ang power ng Congress. Realignment ng budget. Okay? Hindi sila gagawa ng dagdagan or bawasan ang original na proposed budget ng Executive Department. Kung halimbawa yan ay 5.7 billion, hindi nila pwedeng bawasan yan, hindi pwedeng dagdagan. Realignment. Katulad ng ginawa sa Office of the Vice President. Naku, laki na nawala, mahigit na 1.2 billion. 2.037 billion ang proposed budget. Ang ibinigay, 333 na lang million. So mahigit na 1.2 billion ang nawala sa Office of the Vice President. Kasi nga, hindi siya nakipag-ugnayan at hindi siya sumagot ng matino doon sa unang hearing ng Committee on Appropriation. Tinatanong lang siya kung saan ginamit ang mga nakaraang budget. Ayaw niyang sagutin. Tapos ng pangalawang hearing, hindi dumating. Kahit isa sa Office of the Vice President, walang dumating. So, pang-iinsulto yan
sa institusyon, pang-iinsulto sa mga congressman. At yan na nga yung sinasabi kong power ng mga mambabatas. Nakita nyo? Majority, unanimous decision ng halos 200 membro ng Kongreso na member ng Committee on Appropriation. Unanimous decision. Nagkasundo sila, tapyasan, bawasan ang budget ng Vice President for 2025. Next year. Yan ang matindi. Pero subject yan for debate pa sa floor. Pero sa plenaryo, House approve na rin yan. Kung tapos na sa second reading, sa third reading, halos tapos na rin yan. Kasi majority ng member ng committee ay nag-decide na. Sa halip na 2.0, ano ba yan? 2.037 billion, naging 733. Ang laki nang nawala. Parang ibinalik lang sa dati. Kasi noong mga nakaraang panahon, ang mga naging vice president, kanya lang ang budget. Ayan na. Iyan na yung epekto ng hindi magandang attitude sa aking opinyon at ipinakita ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang pagsagot at kawalan ng respeto sa Kongreso. Ayan po yan. At wala siyang magagawa niyan. Unang-una, para siya tutulungan ng Office of the President. Ang Presidente, nakikiusap din sa Kongreso. Hindi rin yan pwedeng magdikta sa Kongreso kung ano dapat gawin. Ang Kongreso ang may karapatan tungkol sa budget. Ang ating aabangan, pagdating sa Bicameral Conference Committee, meeting dyan po sa between Congress and Senate. Kasi may bicam yan eh. Dyan ho tinatalakay yung tinatawag na Congress version, Senate version, paglalapitin yun. Ayun na. Kung magunita, ang mga senador ho na hindi rin nagustuhan at nakaranas din sila ng mga kakaibang sagot ni Inday Sara na humarap. Kakaiba talaga ho pasintabi na, wala naman personalan, pero iso lang. Pagka ganyan ang attitude, style ng Vice President sa pagtrato sa mga institusyon, Kongreso at Senado, talagang hindi ho maganda yan. Hindi magandang halimbawa ang hindi pagrespeto o kawalang pagrespeto sa mga elected congressman at elected senador. Anong nangyayari ngayon? Ang laki ng pera. At malinaw na yung pera, dahil realignment, ay yun nga sabi ko, naging redundant, ngayon ibabalik na. Ilalagay na lang sa DSWD para doon sa kanilang mga ayuda at Department of Health para doon sa kanyang mga medical mission. Lahat ng yon mawawala na sa Office of the Vice President kasi wala na siyang pera. 733 million na lang. Ipasweldo lang yon. Pang rental ng opisina. Yun lang. Pero yung kanyang operation na kung ano, mawawala na. Kung ginagamit at gagamitin sa political campaign o kung ano man, yung mga programang libre sakay, ayuda o medical assistance na kadalasang ginagamit lang na publicity yan, wala na yun, mawawala na yun. Iyan na ang sinasabi natin. Noong araw pa, hindi susuko ang Kongreso at Senado sa kahit sinong opisyal ng gobyerno, especially sa Executive Department, kung wala kayong respeto at pagkilala bilang mga elected opisyal ng bansa. Ayan na nangyari. Nagkasubukan na. At ngayon, asahan natin, sisipa ang mga Duterte. Iyak ang mga DDS. Nasaktan sila dyan. Pero wala tayong magagawa. Kung nakipag-ugnayan from day one ng maayos, hindi mababawasan ang pondo niya. Like Kibuloy. Kung from day one, katulad ng sinabi ko, nag-surrender, hindi nagtago, hindi naging pugante o rumespeto sa Philippine law at Philippine President, hindi mangyayari din nangyari sa kanya. Pare-pares ang style nila sa aking opinion. O ano nangyari? Any comment, reaction? Please lang po. Please like, subscribe, and follow sa ating mga channel.